Patuloy ang isinasagawang damage assessment sa pagtama ng magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Isang buntis ang naitalang nasawi habang higit 2,000 pamilya ang naapektuhan ng lindol. Si Jason Amisola sa detalye live. Rise and shine sa iyo, Dayan. Umabot sa mahigit 1,000 ka mga aftershocks ang natala dito sa Surigao del Sur. Kasunod ng malakas na magnitude 7.4 na lindol na kung saan sentro nito ang munisipalidad ng Hinatuan. Dayan, suspendido ang klase ngayong araw sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ay matapos pinirmahan ni Mayor Shem Garay ang Executive Order No. 33 Series of 2023. Precautionary measure ito ng LGU para na rin mabigyan ng panahon sa pag-inspeksyon sa mga pampubliko at pribadong mga eskwelahan ng lugar. I-check nato ang mga buildings, labi na itong sa mga eskwelahan, kung wala ba'y wala ba'y mga damage or wala ba'y pwede pa ba siya gamiton or safe pa ba siya gamiton sa mga bata. Ang Hinatuan ang naging sentro sa magnitude 7.4 na lindol na nangyari noong December 2 ng gabi sa pamamagitan ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA team. Ilang mga gusali ang nadanyos kasunod ng katulad na lang ng Pag-asa at mga bahay na malapit sa dagat. Ayon naman sa Office of the Civil Defense 10, walang casualties na natala sa nasabing insidente. Pero mayroong 185 na mga bahay ang partially damaged, habang 30 ang totally damaged. Fortunately lang, wala tayong na-report na casualties. May mga reported na injuries, but we still have to get the information from the DRRMOs. Pero patuloy ang kanilang verifikasyon sa di umano'y inatake sa puso dahil sa nangyaring mga pagyanig. Sa isinagawang situation briefing kahapon sa Camp Aguinaldo, kaugnay ng 7.4 magnitude na lindol na tumama sa Hinatuan, Surigao del Sur nitong Sabado ng gabi, isang buntis ang iniulat na nasawi at 4 ang nasaktan, habang 529 na pamilya o 2,647 ka mga individual ang naapektuhan sa naturang pagyanig. Ito'y ilang linggo lang matapos makaranas ng magnitude 6.8 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental. Dito'y 11 naman ang iniulat na nasawi at 37 ang sugatan batay sa natala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nanawagan din si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro sa publiko na seryosohin ng mga regular na isinasagawang earthquake drill sa gitna ng dalawang magkasunod ng malakas na pagyanig dito sa Mindanao. Sa Davao Region naman, itinaasa ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC 11 sa red alert status ang Emergency Operations Center sa rehiyon kasunod nag-magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Hinatuan, Surigao del Sur Sabado ng gabi. Sa Memorandum No. 134 Series of 2023, layunin nito na mapalakas at matutukan ang monitoring sa Davao Region at masiguro ang mabilis na pagresponde mula sa regional level, partikular na sa mga lugar na higit na apektado ng pagyanig. Inabisuhan na rin ang lahat ng mga local DRRMOs at RDRRMC member agencies na mag-monitor sa kanilang areas of responsibility at makipag-ugnayan sa RDRRMC 11 EOC para sa mabilisang pagresponde kung kinakailangan. Base sa pinakahuling situational report ng RDRRMC 11 EOC, isang naitalang namatay dahil sa lindol sa Tagum City, Davao del Norte, habang 4 naman ang iniulat na sugatan sa Tagum City, Mawap at Pantukan sa Davao de Oro. Patuloy sa ngayon ang sinasagawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis ng mga local government units upang malaman ang sitwasyon sa mga lugar, lalo na mga damages, at upang masiguro rin ang kaligtasan ng mga residente at matulungan ang mga pangangailangan ng mga ito. Audrey, kanina alas 3:40 or 3:49 ng madaling araw ay niyanig na naman ulit ng malakas na 6.7 ang lindol na kung saan sentro nito ang munisipalidad ng Caguait. Yan na muna ang pinaka-latest mula rito sa Surigao del Sur. Audrey, Jason Amisola, Rise and Shine, Pilipinas.
Okay, ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Jason Amisola.